Duterte, wala dapat si Duterte pugutan ng ulo si Duterte. Kasi yung buhay ni Duterte, cheetah too, nimble like a cat. Huh? No. Mamatay kayong lahat. Salamat po. Sige lang, sir. Sige lang. Sige lang, okay lang. alam nyo kasi kung bakit ako nagagalit kay Rodrigo Romadotay? Walang niya yung putang ina yan eh. Biro mo 30,000 Filipino die or war on drug. Biro mo yan mga duka, mga mahirap namatay sa war on drug. Pero ngayon, unti-unti nang lumilinaw ang katotohanan na si Duterte ay Lord over drug lord in Southern Mindanao. Yan ang isiniwalat ng original membro ng Davao Squad, si Arñas. Ibinulagar yan na itong si Rodrigo Romadotay ay kriminal. At doon pa yan sa Davao City nagluluto ng shabu. Oh, sinabi na yan ni Arturo Las Cañas, yung member original Davao Squad, Arturo Las Cañas. Yan ang nagsabi niyan. At itong si Pulong Duterte, si Paulo Duterte, smuggler ng shabu yan. Diyan sa Pantalan sa Davao. Isiniwalat yan ni Arturo Las Cañas din nagsiwalat yan. Mayroon akong video dyan, hawag na Arturo Las Cañas. Sinabi talaga niya si Paulo Duterte ay smuggler ng shabu. Biro mo yung Davao City, tapos gusto pa nilang dumayo maglinis lang ng droga sa ibang bansa. Biro mo yung mga Davao City Hall, mga adik, nga nagsasayo 37, di ba? Biro mo yan. Kung saan nakatira yung mga galit sa adik, galit sa droga, mismo ang Davao City Hall, mga adik, yung mga trabador. Tapos gusto pang dumayo sa ibang lugar, linisin yung droga. Mismong lugar nila, putang ina, di maano yung droga. Di ba kung saan yung galit na galit sa droga, nandun yung mga droga. Oh, taguan ng mga puganti ang Davao City. Taguan ng mamamalitaw, taguan ng mga masasama ang loob Davao. Di ba? Kita nyo? Lahat ng bata-bata ni Duterte, dyan ang takbuhan nila. Kaya dapat, ang masagdis ko dyan sa Davao International Airport, ang masagdis ko lang dyan, dapat alisin na yan. Dapat wala nang international yan, dapat alisin na eh. Kasi dyan tumatakas yung mga animal eh. Di ba? Oh, yan ang masabi ko dyan. Kaya ako galit na galit sa mga Duterte talaga. Ito mga Duterte ito, putay. Hindi biro yun, mga mahirap, mga duka, namatay sa war on drug. Yan sa utos yan, di ba siya nag-utos yan? Kaya marami nagtatanong sa akin, bakit nagalit ako kay Duterte? Kasi pro-life kasi ako eh. Mahirap lang ako, duka lang din ako. O nakita nyo, nagsisindas lang ako. Nakita mo naman ako, may tali pa yung na plastiko. Okay, wala akong sinturon. Kinari ako ng plastik yan. Oh. Mahirap lang kasi tayo eh. Di ba? Para sa tayo mahirap eh. Kaya ako naging ganito, magsasalita lang ganyan kasi galit. Kasi hindi biro eh, buhay natin kapwa yan eh, di ba? Kung talagang may kasalanan yung tao, nasaan ang due process? Di ba dapat may due process kung talagang nagkasala sila? Lahat ng namatay sa war on drug, yung 30,000 namatay na Pilipinong mahirap mga duka, sangkag yung tuka, kung talagang nagkasala sila, dapat may due process, dapat iharap sila sa hukuman sa husgado para litisin kung dapat, ang ibig ko sabihin niya, dapat mabigyan man lang sila ng makapagsalita, ipaliwanag yung mga sarili nila. Wala eh. Did on the spot eh. Pinagtutukan, pinagbabaril lang redeng tandem. Diba kawawa mga kapwa natin mga ano. Tapos ito mga Chinese na drug lord, ba? Ginawa pang advisor ni dito si Michael Yang. O diba alam niyo, mga vlogger kayo, diba alam yan? Si Michael Yang, magkaiba-iba man tayo ng mga sinusuportahan. Isa lang naman ang mga layunin natin para sa katotohanan, diba? Oh, si Michael Yang, nakita mo si Michael Yang, drug lord, ginawang advisor ni Duterte. Diba kita nyo na, gano'n kawalang yan, no? Oh. Tapos ngayon sila, naghanap sila ng ang gusto nila, mayroon silang due process. Dapat kay Duterte, dapat si Duterte, pugutan ng ulo si Duterte. Kasi yung buhay ni Duterte, alam mo, Rodrigo Duterte, yung buhay mo, kulang pa yan pambayad sa winilang mo ang buhay ng kapwa ko mahirap. Kulang pa. Kahit tagtarin ka pa, Duterte ng Pino, kahit gawin ka pang giniling yan. Ang buhay mo sa winilang mo, ang buhay ng kapwa ko Pilipino. Kulang talaga yan.
Wala kang ebidensya. Yung pinapatay lang. Kaya natutuwa ko nga sila nga sisi dahil malapit na magalan, di ba? So, bago magtapos ang 2024, sabi nga ito si Duterte ay malapit na tumaris doon ng ICC. Yan ang gusto ko. At bago ka malang alam mo Duterte, ang may payo ko sa iyo, sana mababa ang buhay mo. Dahil gusto ko managot ka sa lahat ng kasalanan ginawa mo. Yan ang masabi ko sa iyo Duterte. Sana mababa ang buhay at bago ka malang mamatay Duterte, bago ka lang matay si Duterte, pati pala mga mga tira-tira ni Kibuloy, pati 12 anyos. Grabe ka, manyakol talaga. Alam mo, si Duterte, lahat ng klaseng krimen sa kanya na. Siya ang mastermind lahat eh. Mastermind sa patayan, mastermind sa nakawan, lahat ng siya, nasa kanya lahat na. Wala akong masabi kay Duterte lahat. Siya. Paggalit ka sa kanya, pagbintangan ka ng mga adik, kung ano bintang sa'yo, tinan mo si Laila de Lima. Biktima, di ba? Kinulong na walang kasalanan. Nakita mo naman, walang malinis. Pinagbintangan nila kung ano, di ba? Winasak ni Duterte ang buhay ni Laila de Lima. Winasak yung pagkababae, di ba? Masakit yun. Magkulong ka ng 7 years na wala kang kasalanan. Dahil sa galit, ito mga duwag ito eh. Talo sila kay Laila de Lima, hindi nag-wheelchair. Hinarap niya lahat, babae yan. Ito mga lalaki, si Kibuloy, gusto pa mag-house arrest na kayo, may sakit na puta na, kasakit na hindi na nakakuhan. Dahil hindi na ano siya sabi ko. Kaya alam mo Kibuloy, ikaw ba yung sanang ina ka? Yan bang sanang manyak? Saka walang nakalagay sa Biblia na Kibuloy ng anak ng Diyos? Yan bang anak ng Diyos? Manyakes? Putang 12 anyos, no? Walang yan, di ba? Dapat si Kibuloy, yan eh. Bitayin yung sukluban ng likurinti na, yung may kurinti na sombrero. Dapat ganyan Kibuloy, Silya elektrika ka. Sukluban ka rito, sombrero may kurinti para maman. Hariro kitang tubol, nabutan din na budlot ng tiyap. Ang yabang-yabang mo, daldal ka ng daldal, wala saan ka na ngayon, putang. Mayroon pa kayong account ni jowa mo si Lacerna, putang na, malaki ba yung boto ni Lacerna? O nasaan ka na ngayon, nagtatago ka na. Ngayon, ang balita ko, hindi yata ng Supreme Court, yung inano niya. Di ba sabi niya, lalabas lang siya pag inano ng Supreme Court. Ang balita ko yata parang hindi yata kinatigan ng Supreme Court yung hinihiling niya. O, kaya ngayon, Hariro, lumabas ka na. Ang daldal mo nga eh. Ang sabi mo, work leadership President Bongbong Marcos, nasaan na ngayon? Akala ko ba work leadership President Bongbong Marcos, nasaan na ngayon? Si President Bongbong Marcos hindi pumapatuloy, tahimik lang pag gumalaw yan. Hindi nagpaparata ito madaldal eh. Wala, isa rin yan. Tapos ngayon, sa aming mga kakampi kasi ako. Ngayon gusto niya humingi sa aming tulong. Pagkatapos mo, walang yan si Atty. Leni Robredo sa mga dilawan ngayon, hingi ka ng tulong sa amin. Manigas ka, Hariro kita. Alam mo, Hariro kitang tubol, manigas ka, putang. Hindi kami kakampi sa'yo. Ito namin ang ginagawa sa inyo. Yan ang ganito lang muna ang ating. May dagdagan ako. Sa naman po ng bisip ni Robredo. Ay, ang paalam ko noon, dapat hindi tinanggap yun kasi ang sabi kasi ni Barry Gutierrez, bigla na lang daw yun pero sabi ni Senador Antonio Trillanes, hindi daw talagang tudis yata, mayroon na pinag-usapan. Dapat hindi na tinanggap yun na Atty. Leni Robredo. Kasi kumbaga sinamantala rin ni Sara eh. Walang hiya talaga yun eh. Pero wala, nandun na tayo, wala na tayong magawa, nangyari na yan, di ba? Pero kahit bumisita siya doon, hindi niya makukuha ang mga suporta ng kakampi, hindi talaga. Hindi namin makakalimutan ang ginawa nila hanggang ngayon. Wala, galit na galit talaga ako sa mga Duterte na. Naku, wag na, tama na. Wala na. Panawagan ko ngayon sa darating na 2025 senatorial election. At hindi lang, pati yung mga mayor nyo, kung sino man dyan, pumili kayo ng maayos. At saka yung bagay, wala tayo eh. Kahit anong mo tayo, maraming mangbang na Pilipino eh. Iwan ko. Pero kahit may mga kaso na, binoboto pa rin. Ba't gano'n, no? Wala talaga kahit anong sabi mo dyan. Mamaos ka na lang talaga ang Pilipino, karamihan talaga, hindi naman lahat karamihan lang. Kaya ang maipayo ko lang sa kanila, pumili kayo ng mabuti at saka yung may magandang track record. Wag na yung may mga track record na mga kasi karamihan kasi ngayon, ang daming Yan si Lito Lapid, dako. Yung mga nakukulong, sir, na binoboto pa rin. Oh, wala nga eh. Iwan ko ba't ganun pa rin ang mga Pilipino? Ang tanong ko lang, sir, may tanong na ako. Yung si Trillanes kasi nakulong, pero binoto pa rin yun siya eh. Di, yung pagkakulong siya, iba yung kaso niya eh. Hindi sa pagnanakaw, hindi sa pangulimbat na. Wala talaga, iba yung kaso niya eh. Di ang usapan nun, nakulong lang. Nakulong siya dahil nga nakita niya kasi si Gloriana,
Kaya nga nagkalisa sila kasi ito si Gloria kasi isa rin itong unano na to eh. Yan, dati nakapasok ko sa Malacanang dyan. Kasi magka-Gloria rin ako dati. Nakulungan kami sa Sambida dyan dati kasi lumusob yung mga pro-Irap dyan. Nakulong kayo? Nakulong kami dyan mula gabi hanggang madaling araw. Umaga kami nakauwi, hapon na. Naalala nyo natin yung mga puro-Irap lumusob dyan sa amin Jola, pinagtataob yung mga kusi pinagsusunod. Nandiyan kami sa loob ng Sambida noon. Doon kami pinadaan ni Gloria sa likod ng Ilog Pasig. Pinasakay kami ng bangka ron. Sabi ni Gloria, dito kayo dumaan sa likod kasi mga makasalubong yun puro-Irap. Ganyan. Kaya wala man akong masabi kay Senador Trillanes kasi yung kaso kay Senador Trillanes, wala akong masabi. Hindi naman pandarangbong, wala eh. Hindi nga kaya ni Duterte si Trillanes eh. Ang kinakaya ni Duterte yung mga babae. Kung nakita mo naman, nakaya ba ni Duterte si Trillanes? Hindi. Oh, gusto nga buhayin ni Trillanes yung kaso ni gusto ni Duterte buhayin yung kaso ni Trillanes. Oh. Eh ngayon, binasura na uli ng Supreme Court, di ba? Oh, nakita nyo na, di ba? Kaya wala akong masabi. Talagang talagang nasa tamang landas talaga yung mga ito mga kumukontra. Katulad kay Duterte, galit na galit sa mga dilawan. Galit na galit sa mga Aquino si Duterte, di ba? Kasi sinasamantala kasi ni Duterte, yung pagkakataon habang yung taong bayan galit na galit sa mga dilawan nung time na yon. Si Duterte, ito pala yung traitor eh. Taksil at salot. Ayop, niling lang ni Duterte ang Pilipinas, niling lang ang mamamayang Pilipino. Niling lang. Si Duterte pala ay maka-China pala ito. Naloko talaga ang mga Pilipino. Kaya wag nang iboto ang mga Dutay, never again. Dutay boys, Dutay groups, never again. Biro mo yan ang namamala sa bansa natin, mga Duterte boys, Davao, mga Davao Mafia. Pinasok tayo ng Davao Mafia eh. Davao Mafia nag-ano sa atin, mga Chinese. Diba? Kaya yan, sili tulapid, puro tulapid. Yung mga Cayetano, yung mga Bilyar, naku. Puro lang, natutulog ako dati sa release ng Divisory, ang nanay ko nagtitinda. Diba? Wala, Bilyar, wala pa. Wala. Huwag niyo iboto yung Bilyar na yan. Tama na yan, high rise yan.